Mahigit 100 bansa ang nagsimulang diplomatikong gipitin ng Iran sa pinakasensitibong bahagi ng krisis sa kalayaan ng paglalayag. Sa kipot ng Hormuz, ngayong Miyerkules, ika-13 ng Mayo, 2026. Hindi lang presensya ng balkong Amerikano, British destroyer o French aircraft carrier sa rehiyon ang bumibigat laban sa Teheran. Ang nagpapabago sa laki ng presyon ay ang 112 bansa na sumusuporta sa isang resolusyong pinangunahan ng Bahrain sa Konseho ng Seguridad ng United Nations. Gusto ng Iran na ang Hormuz ay maging usaping panrehiyon, pero ngayon ay issue na ito ng buong mundo. Ikukuwento ko na sa iyo lahat ng yan, pero ngayon siguradong gugustuhin mong nakasubscribe ka sa channel para manatiling well-informed. Real-time na impormasyon, pinakamataas na kalidad ng pamamahayag sa pamantayan ng kredibilidad, Milson Alves. Kapag umabot sa 112 bansa ang sumusuporta sa isang panawagan, nawawalan ng puwang ang Tehran para ibenta ang kwento na sila ay basta lang lumalaban. Hindi na nagmumukhang tunggalian lang sa pagitan ni Trump at ng rehime ng Iran ang presyon. At nagiging mas malawak na hanay ito kasama ang mga gobyernong nag-aalala sa langis, gas, kargamento sa dagat, seguro ng barko, pagkain, implasyon at enerhiya. Inilagay ng Bahrain ang resolusyon sa mesa dahil ang mga kapitbahay nila sa Golpo ay direktang apektado ng mga pag-atake at ng kaguluhan. Ipinapakita ng internasyonal na suporta na lumawak na ang takot mula Golpo sa buong mundo. Nagsisimula ang presyon sa diplomasya pero umaabot hanggang dagat. Matagal nang tinatangka ng Trump administration na bumuo ng internasyonal na koalisyon para maibalik ang kalayaan sa paglalayag sa Hormuz. Ipinakita ng isang diplomatikong cable na nakita ng Reuters na inaprubahan ni kalihim ng Estado Marco Rubio ang paglika ng Maritime Freedom Construct, isang pinagsamang inisyatiba ng Departamento ng Estado at ng Pentagon para isali ang ibang mga bansa sa operasyon. Ipinapakita nitong ayaw ng Washington na sa Hormuz ay kumilos lang ng mag-isa at saka magpaliwanag pagkatapos. Layunin ni Trump na gawing internasyonal ang krisis sa Iran para maibanghiwalay ang Tehran. Sa harap na isang simpleng kahilingan, kailangan dumaan ng barkong pangkalakalan. Nakiisa ang Europa dahil naapektuhan na rin ang kanilang interes sa krisis. Inanunsyo ng United Kingdom ang pagpapadala ng mga drone at mga eroplanong pandigmang Typhoon at HMS Dragon para sa multinasyonal na misyon sa kipot ng Hormuz. Inilahad ang desisyon bilang isang operasyong depensibo para protektahan ang mga barkong pangkalakalan at bawasan ang epekto ng digmaan sa populasyon. Sa praktika, mas mahalaga ang pagdating ng Britanya. Ayon sa Londres, hindi nila hahayaang kontrolin ng Iran ang pandaigdigang kalakalan habang nagbabanta. Kasabay ring lumilitaw ang Pransya sa muling pagbubukas ng ruta ay sumusunod sa parehong direksyon. Itinutulak ang koordinasyong pandagat at binibigyang diin ang papel ng Europa sa pag-iipit. Ang aircraft carrier na Charles de Gaulle ay nabanggit na gumagalaw papunta sa riyon. Habang ang United Kingdom at Pransya ay nag-uusap kasama ang mga ministro ng depensa para magplano ng tugon sa nabigasyon. Sa umiikot na balita, dagdag ito sa pagpapadala ng Britanya, paggalaw ng puwersang Amerikano, ulat tungkol sa submarinong dumaan sa Gibraltar at paghahanda ng puwersa sa pag-eskorta ng barko. Sa kipot, malinaw ang resulta. Ang Iran, pagtingin sa dagat, ay hindi na lang Washington ang nakikita, kundi pati Europa, Gulpo at maraming bansang nagtutulungan sa isang layunin. Delikado para sa Iran dahil pati China itinuturing ng pandaigdigang problema ang Hormuz. Maaring maging pinakakomportableng panangga sa politika ng Iran ang Beijing dahil bumibili ito ng enerhiya, karibal ng Washington at madalas na pumupuna sa mga aksyon ng Amerika. Pero nagbago na ang anyo ng krisis. Nakawala ang petrolerong Chino sa kipot ng Hormuz matapos maipit ng mahigit 2 buwan sa Golpo kasabay ng digmaan ng Estados Unidos at Iran. May kargang 2 milyong barilas ng langis mula Iraq ang barko. Iniulat ng Reuters na ito ng ikatlong beses na dumaan ang barkong tangke ng China sa kipot mula na magsimula ang digmaan. Dito nagkakaroon ng puwang si Trump. Maaari niyang sabihin sa Beijing na hindi siya humihingi ng pabor na pampulitika laban sa Tehran. Ipinipilit niya ang isang pangunahing patakaran para sa lahat. Kailangang gumana ang ruta.
Kung naiwan ang barkong Chino, naghihintay ng linggo ang kargamento, tumataas ang siguro at dumadaan lang ang barkong tangke ng langis sa dipormal na pahintulot. Hindi na mukhang kapaki-pakinabang ang Iran bilang kaalyado at nagmumukha ng sanhi ng pagkalugi. Hindi kailangan maging kaalyado ni Trump ang China. Para pahinain ng Teheran, sapat na gawing problemang pang-ekonomiya ang Hormuz, hindi bilang usaping ipinaglalaban ng Iran. Sinikap ng Iran na palawakin ang pagbabantay sa kipot at gumawa ng kasunduan sa Iraq at Pakistan para ayusin ang pagdaan ng langis at gas. Ngunit ang landas na ito ay bumalik laban sa Teheran habang pilit ng rehimen tukuyin kung sino, kailan at saang kondisyon maaring dumaan. Dumarami ang bansang nagsasabing hindi dapat nakadepende sa paintulot ng Iran ang pandaigdigang ruta. Pinapalakas nito ang internasyonal na presyon at suporta sa resolusyon ng 112 bansa. Ang mga pagsabog at ulat ng aktibidad militar sa Iran at paligid nito ay lalo pang nagpapatindi sa pakiramdam ng pagkubkob. Binanggit sa mga kumakalat na materyal ang pagsabog sa Arake at Shiraz, pati hinala sa drone, aktibidad ng depensa sa Himpapawid at paglipad ng militar sa sensitibong ruta. Hindi malinaw ang paliwanag ng rehimen ng Iran sa mga pangyayaring ito at wala ring kumpirmadong detalye tungkol sa mga namatay at nasugatan sa mga insidente. Nakakatulong ang katahimikan upang maramdaman na ang Tehran ay iniipit mula sa iba't ibang panig ng sabay. Sa teritoryo, dagat, diplomasya, mga ruta ng enerhiya at negosasyong nuklear, lahat ay apektado ng presyon. Tinanggihan ni Trump ang isang tugon ng Iran tungkol sa programang nuklear, lalo na tungkol sa uranium na pinayaman hanggang 60% paglilipat ng bahagi ng material na ito sa isang ikatlong bansa at pagtanggi na baklasin ang mga pasilidad. Ang mahalaga ay hindi nakumbinsi ng panukalang Iranian ang Washington at kapag hindi nakakumbinsi ang panukala. Ang pressure sa dagat ay hindi lang tugon sa kipot kundi sandata na rin sa negosasyon. Ginagamit ni Trump ito para mapilit ang magbigay ng konsesyon. Ganito ang bagong direksyon. Sumali ang Europa hindi dahil gusto nila ng bigmaan, kundi dahil apektado ng Hormuz ang presyo, transportasyon at katatagan. Hindi lang nagpapakitang gilas ang United Kingdom sa larawan, kumikilos sila dahil pagsubok sa lakas ang nabigasyon. Hindi lang dahil sa pakikiisa sa Estados Unidos, kaya pinag-uugnay ng Pransya ang mga ministro. Alam din ng Paris na malaki ang epekto ng krisis sa Golpo sa enerhiya at kalakalan. At ang 112 na bansa ay hindi lang basta lumitaw dahil sa detalye ng diplomasya, lumitaw sila dahil ginawang pandaigdigang abala ng Iran ang isang panrehiyong krisis. Pinatunayan ng kasaysayan na ang mga rutang pandagat ay kayang magbago ng naratibo kapag lumampas na ito sa lokal na issue, tulad nung 1956. Pinatunayan ng krisis sa Suez na ang isang estratehikong daanan ay hindi lang pag-aari ng gobyerno na pinakamalapit dito. Nang nasyonalisa ng Ehipto ang kanal, nag-react ang United Kingdom, Pransya at Israel sa pamamagitan ng lakas militar. Nakialam sa politika ng Estados Unidos at União Soviética. Na pagtanto ng mundo, ng rutang ginagamit sa enerhiya at kalakalan ay higit pa sa mapa. Ngayon, Hormuz. Pareho silang may simbolikong bigat. Kapag tumigil ang ruta, pati mga gobyernong wala sa Golpo ay umaaksyon. Umaasa ang Japan sa imported na enerhiya at katiyakan sa dagat, habang ang India ay nakatutok sa langis, manggagawa sa gitnang silangan at gasto sa transportasyon. Umaasa ang South Korea sa matatag na ruta para sa industriya, habang kailangan tiyakin ng China ang kargamento at presyo sa Europa. Kahit anong kaguluhan sa fuel ay tatama sa biyahe sa eroplano, bayad sa kargamento at implasyon. Hindi kailangan ng alinmang bansa na magustuhan si Trump para maunawa ang hindi pwedeng gawing permanenteng bargaining chip sa politika ng Iran ang isang pandaigdigang daanan. Iyan ang dahilan kung bakit mas mabigat ang bilang na 112 taga-suporta kaysa sa isang hiwalay na banta. Nasa lakas ng pagkubkob ang tunay na kapangyarihan nito. Pinalala ni Trump ang krisis, kaya hindi lang Estados Unidos ang kaharap ng Iran. Nahaharap ang Iran sa lumalaking internasyonal na presyon na makikita sa mga bilang at ginagawang simbolo ng pagkakahiwalay ng Iran, ang Hormuz. Ako si Milson Alves, internacionalista at layunin kung bigyan ka araw-araw ng totoong impormasyon. Ang mga link ng balita ay nasa video description. I-like ang video, mag-subscribe sa channel, at sa huli ay tignan ang mga komento para maging mas aktibo sa komunidad. Milson Alves.